Ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa. Tama. Talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, marami talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Lalo na yung pinag-uusapan na flood control. Siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa Usually ganun mo eh. Hindi ba dapat tatawagan ka? Balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Sino bang pamilya ang papayag naman na puro kalungkutan na lang ang namamayani naman sa iyong sa iyong pamamahay? Ayaw na ayaw mo yun, di ba? Totoo po. Ang gusto natin, makalampas tayo sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng kalungkutan. Kung meron mang konti na pagsubok, labanan natin. Opo. Kayanin natin. Lakasan ng loob, di ba? Oho. Yun ang talagang makitang ugaling Pilipino, ang katatagan. Hindi ka agad sumusuko. Di ba? Pero gaya sabi Sen, hindi talaga maiwasan. May mga pangyayaring malungkot at hindi naman natin pwedeng iwasan ang mga isyong ito. Tsak po, inaabangan din ng ating mga kababayan. Sali ang inaabangan, yung malungkot. Well, masaya din, inaabangan nila yung kabanong programa. Pero minsan kasi may mga malungkot. Ano kaya sasabihin ng palatuntunan sa ganang mamamayan? Tungkol sa pangyayaring ito, ano kaya sasabihin ni Sen Marcoleta? Ganyan, Sen eh. Diba? General ang approach natin eh. General ang approach natin. May kabataan, merong nasa katanghalian tapat ng kanilang buhay. Kasama na nga yung mga, di ba, may katandaan. Baka nataon lang, maraming kababayan tayo ngayon, umaakyat sa Baguio, Benguet. Ay, opo. Di ba? Ingat tayo sa pagmamaneho. Opo. Tsaka sa pamamasyal. Ayan. Pero ganun pa man, aywan ko lang, Sen, nabalitaan niyo ba itong nangyari po kay Yusek Catalina Cabral? Kahapon po ay ang balita, natagpuan doon sa isang bangin. Ayun. Nabalitaan ko yan, alas 8 ng gabi siguro, kagabi, Jen. Ang unang nagbalita sa akin dyan ay si Senator Jingo Estrada. Opo. Siya din nabigla. Alam mo ba ito? Sabi niya, ano ka ako? Natagpuan daw na wala ng buhay si dating Yusek Catalina Cabral. Yun, doon ko nabalitaan. Siguro maganda, basahin natin yung buong balita. Sige. Para magkaroon tayo ng tamang konteksto. Context, ayun. Ang ulat po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwet River sa Cannon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya ng mga rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklaran patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardo Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Campor alas 3 ng hapon. Nagsabi niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, Una ay dumaan sila sa lugar, bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi pinalis sila. Mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig sabihin, 2 beses sila pumunta. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon
Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi Oh. gumabi na Mm-mm. madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. Mhm. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Mhm. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao yan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari, Sen. Oho. So, yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral dahil nga sa mga pangyayari ito. Sen. No. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na Opo. binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun. Oho. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik pa. sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo, kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun mo eh. Oh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So, bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas eh, di ba? Yun ang mayroon pang istorya ng Oo nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? O, te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ano ha? Ukol sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH Opo. at alam din natin very sensitive yung kanyang posisyon. Mhm. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. usay for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun mo ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung
ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oho. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niyo yun. No? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho. Oho. Kayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, marami talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon, sa mababang kapulungan hanggang sa pagkisenadora ko, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI? Sa diba? ICI noong December 15, Tapos hindi rin siya pumunta, no? kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala niyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya, nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuha ang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap ka rin yung computer, hindi na makita yung computer. Oo. ganun ang Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano ba tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro kung ombudsman ang nakuha ng reaksyon, diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi siguro yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Okay, malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakuha lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Remulla. Ano nga? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang. May epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi
alang-alang dun sa ikalilino ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan. Kagaya ng binabanggit natin dito, Opo. palagi nating binabanggit, sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Dahil sa pagkawala Kung ni Jose tatanungin Cabral. mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. At Opo. sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang, kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman iisang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga gano'n. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera, tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen.